Ako si Arvin, 16 na taong gulang. Palaging kasama ang aking matalik na kaibigan na si Lina. Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng bundok kami nakatira. Sa lugar na ito, tila may mga lihim na nagkukubli sa likod ng bawat puno at bato. Isang araw, nagpasya kaming maglakbay sa loob ng kagubatan. Sa kabila ng mga babala ng matatanda na may mga hindi pangkaraniwang bagay na nagaganap sa lugar na iyon. Habang kami ay naglalakad, nadarama namin ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay tila kumikislap sa liwanag ng araw. Ang amoy ng lupa ay mas matapang kaysa dati, tila ba may mensahe na nais iparating. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may narinig kaming malakas na tunog na tila bumagsak mula sa langit. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng pagtataka at takot. Ano yon? Tanong ni Lina habang ang kanyang mata ay nanlalaki. Hindi na kami nagdalawang isip na tumakbo patungo sa direksyon ng tunog. Isang mahiwagang enerhiya ang tila humihila sa amin, nag-uudyok na tuklasin ang pinagmulan ng ingay. Sa gitna ng makakapal na mga puno, sa isang maliit na clearing, ang aming mga mata ay namangha sa aming natuklasan. Isang bagay na hindi namin inaasahang makikita, isang bituin, tila nahulog mula sa kalangitan, nakahimlay sa lupa. Ang liwanag nito ay nag-uumapaw, naglalabas ng mga kulay na hindi pa namin nakikita. Ang kanyang init ay dumadaloy sa aming mga katawan na parang yakap ng ina. Sa kabila ng takot, lumapit kami. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Ano ang bituing ito? Bakit ito nahulog dito? Hinawakan ko ang kamay ni Lina, nagpapalakas ng loob. Lina, sa tingin mo ba ay ligtas itong lapitan? Tanong ko, nanginginig ang boses. Arvin, hindi ko alam, pero parang may sinasabi ito sa atin. Sagot ni Lina, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at pagkamangha. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, ang bituin ay tila nagbigay sa amin ng isang tawag, isang pag-anyaya. Lumapit kami at sa aming paglapit, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula dito. Ang bituin ay tila may sariling buhay, sumisigaw sa amin sa paraang hindi namin maipaliwanag. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang hangin ay nag-iba ng direksyon, ang mga puno ay tila gumalaw. Ang liwanag mula sa bituin ay nagbigay daan sa isang larawan, isang imahe ng nakaraan, ng isang mundo na puno ng mga nilalang na hindi natin kilala. Nakita namin ang isang bayan, puno ng mga tao na nababalot ng liwanag. Ang mga mukha nila ay puno ng pag-asa at kasiyahan, ngunit unti-unting nagbago ang eksena. Ang liwanag ay naging kadiliman, ang mga tao ay naglaho, at ang bayan ay naging isang guho. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae ang lumitaw. Ang kanyang mata ay puno ng lungkot at pagdurusa. Ang bituin, ang bituin ay ang susi. Bulong niya, tila ang kanyang boses ay dumadaloy sa hangin, umaabot sa amin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng matandang babae, ngunit ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bigat sa aming mga puso. Ano ang susi? Ano ang bituin? Sa aming likuran, narinig namin ang mga yabag. May paparating. Sa gitna ng aming pagkalito, isang nilalang ang lumitaw sa aming harapan, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng liwanag na mas maliwanag pa sa bituin. Kami natulala. Sa likod ng nilalang ay ang bundok na nagtatago ng libu-libong lihim at sa sandaling ito naramdaman namin na ang aming buhay ay nagbago na magpakailanman. Ang unang hakbang namin patungo sa bundok ay tila pagtapak sa isang mundo ng misteryo at kababalaghan. Ang hangin ay malamig at may halong simoy ng ligaw na bulaklak na hindi ko pa nakikita. Si Tomas, ang aking matalik na kaibigan, ay palaging nauuna sa akin, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kuryosidad at pananabik. Naisip mo ba kung ano ang maaaring mangyari kung talagang bituin ang nahulog sa bundok? Tanong ni Tomas habang kami umaakyat sa makikitid na daan. Ang kanyang boses ay may halong takot
at pananabik, bagay na naglalagay ng kakaibang damdamin sa akin. Isipin mo, Tomas, sagot ko, kung ito'y totoo, baka may kapangyarihan ito na hindi pa natin nalalaman. Baka isang bahagi ng langit ang bumagsak dito. Napangiti siya, ang kanyang nangiti ay tila sinag ng araw na sumisilip sa ulap. Ang bundok ay may himig na kakaiba, parang ito'y humuhuni sa amin, isang awit ng kalikasan na hindi namin naririnig sa kapatagan. Habang kami patuloy na naglalakad, ang paligid ay unti-unting nagbabago. Ang mga puno ay tila lumalaki. Ang mga dahon ay mas matingkad ang kulay. Parang kami papunta sa isang lugar na hindi bahagi ng aming mundo. Ang paglalakbay ay mahaba, ngunit ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa. Sa wakas, narating namin ang tuktok kung saan namin unang nakita ang liwanag. Ang lugar ay parang isang maliit na patag na lupa sa gitna ng kagubatan, at sa gitna nito ay naroon ang isang bagay na hindi ko inasahan. Hindi ito isang bituin, kundi isang kristal na may kakaibang anyo. Ang kristal ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Ang liwanag nito ay naglalaro sa hangin, lumilikha ng mga hugis at kulay na hindi ko pa kailanman nakita. Parang ito'y buhay, humihinga, at may sariling pag-iisip. Lumalapit tayo, sabi ni Thomas. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Lumapit kami, ang aming mga mata ay hindi maalis sa kristal. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Parang ang hangin sa paligid ay nag-iba, ang tunog ng kagubatan ay naglaho, at ang tanging naririnig ko ay ang pintig ng aking puso. Nang kami nasa harap na ng kristal, naramdaman ko ang kakaibang init na nagmumula rito. Ano ito, Tomas? Parang ito'y hindi mula sa mundong ito. Hindi sumagot si Tomas agad. Sa halip, inabot niya ang kanyang kamay at bago ko pa siya mapigilan, hinawakan niya ang kristal. Isang liwanag ang biglang sumiklab at ang mundo ay tila nagbago. Ang paligid ay nag-iba ng hugis, ang kulay ng langit ay naging mas matingkad at ang lupa ay tila lumulutang. Tomas, sigaw ko, ngunit siya ay tila nawawala sa aking paningin. Ang liwanag ay pumalibot sa kanya at siya ay naging bahagi nito. Ako'y napaatras, ang aking mga mata ay nanlalabo sa tindi ng liwanag. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang takot na hindi ko pa naramdaman. Biglang nawala ang liwanag at ang lahat ay bumalik sa dati. Ngunit si Thomas ay wala na. Ang kristal ay naroon pa rin, kumikislap sa ilalim ng araw, ngunit ang aking kaibigan ay naglaho na parang usok. Tomas, muli kong sigaw, ngunit walang sumagot. Ang bundok ay muling nagkaroon ng katahimikan. Ang mga tunog ng kagubatan ay bumalik, ngunit ang aking kaibigan ay tila hindi na bahagi ng mundong ito. Naramdaman ko ang pag-iisa, ang takot, at ang pangungulila. Ano ang nangyari? Paano ko siya maibabalik? Ang mga tanong ay bumalot sa aking isipan, ngunit walang sagot na dumating. Ako'y nakatayo sa harap ng kristal, ang aking mga mata ay puno ng luha, habang ang hangin ay patuloy na naglalakad sa paligid ko. Sa kabila ng lahat, alam ko na hindi ko siya basta-basta susukuan. Alam ko na may paraan kahit gaano pa ito kahirap. Ang kristal ay may kapangyarihan at alam ko na ang kapangyarihang iyon ang susi sa pagbabalik ni Thomas. Ngunit paano? Paano ko masusundan ang liwanag na iyon? Paano ko malalaman ang lihim ng kristal? Habang ako'y nag-iisip, narinig ko ang isang bulong sa hangin, isang bulong na tila nagmumula sa kristal. Ang bulong ay may sinasabi, isang lihim na kailangan kong matuklasan. Ang bundok ay may kwento, at ako'y handa ng makinig. Sa kabila ng takot, alam ko na ang paglalakbay na ito ay hindi pa tapos. Ang bundok ay may lihim na kailangan kong malaman, at ang kristal ay ang susi. Ngunit paano? Paano ko masusundan ang daan patungo sa liwanag? Ang bundok ay may kwento at ako'y handang makinig. Sa pag-aakalang ang liwanag ng umaga
ay maghahatid ng bagong pag-asa, kami ni Lyra ay nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa bundok kung saan nahulog ang bituin. Bagamat ang aming mga katawan ay pagod at ang aming mga paa ay nanghihina, ang aming mga puso ay pinasigla ng kuryosidad at pagtataka. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang matinding enerhiya na tila ba umaagos mula sa bituing iyon, na animoy humihila sa amin papalapit sa lihim na nais nitong ipahayag. Halika, Timo, tingnan mo ang mga dahon, sabi ni Lyra habang itinuturo ang mga puno sa paligid. Ang kanilang mga dahon ay kumikinang sa liwanag ng araw, parang mga kristal na pinapandilatan ng sinag. Hindi ko maiwasang humanga sa kakaibang kagandahan ng kalikasan sa lugar na ito. Parang may mahika sa paligid natin. Dagdag niya na para bang nababasa ang aking iniisip. Habang palapit kami ng palapit sa tuktok ng bundok, napansin namin ang mga bakas ng bituin. Ang mga halaman sa paligid ay tila nagbago, lumaki ng mas malusog at ang mga bulaklak ay naglalabas ng mas masamyong halimuyak. Ang hangin ay puno ng makalumang awitin na animoy bumubulong sa amin ng mga lihim mula sa nakaraan. Maya-maya pa, narating namin ang isang maliit na kapatagan na napapaligiran ng matatayog na punong kahoy. Sa gitna nito ay naroon ang bituin, isang bola ng liwanag na bumabalot sa sarili ng mga kulay na nagbabago-bago. Ang kanyang ningning ay hindi nakakasakit sa mata kundi nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kaligayahan at kapayapaan. Hindi ko alam kung paano tayo nakarating dito, pero parang tama lang, wika ni Lyra habang dahan-dahang lumalapit sa bituin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at hindi ko maiwasang maramdaman ang parehong damdamin. Tulad ng isang pangarap na nagkatotoo, ang bituin ay tila nagsusumbong ng mga kwento ng kalawakan. Biglang, isang malamig na ihip ng hangin ang dumampi sa amin, nagdala ng kakaibang mga bulong. Naririnig mo ba iyon? Tanong ko kay Lyra, na tumango naman bilang tugon. Ang mga bulong ay tila nagmumula sa bituin, nagsasalaysay ng isang sinaunang kwento. Kwento ng mga tagapag-alaga ng mga bituin, ng kanilang paglalakbay mula sa kalangitan hanggang sa lupa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nagkaroon kami ng mga larawang bumabalik sa aming mga isipan. Mga imahe ng mga taong naglalakbay sa mga bituin, ng mga nilalang na may pakpak, at ng isang mundo na puno ng liwanag at hiwaga. Nakita namin ang isang dalaga, nakatayo sa tabi ng isang malaking puno, hawak ang isang kristal na puno ng enerhiya mula sa bituin. Ang dalaga ay tila may mahalagang papel sa kwentong ito, sa kwento ng bituin. Ngunit sa gitna ng mga larawang iyon, isang hindi inaasahang pangitain ang nagpakita, isang anino na unti-unting lumalapit sa dalaga. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng pangamba at ang liwanag ng bituin ay tila nanghina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman namin ang panganib na tila papalapit sa amin. Biglang napaigtad si Lyra at ang kanyang mga mata ay nagising mula sa pangitain. Timo, may nararamdaman akong kakaiba, sabi niya habang hinahawakan ang aking braso. Parang may kailangan tayong gawin pero hindi ko alam kung ano. Sa sandaling iyon, naramdaman ko rin ang presensya ng anino na tila nagtatago sa likod ng mga puno. Ang hangin ay nag-iba at ang awitin ng kalikasan ay naglaho. Ang kapatagan ay naging tahimik at ang bituin ay nagmistulang nangungulila. Kaming dalawa ay nagkatinginan, puno ng takot at pag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin ng mga pangitain? Ano ang dapat naming gawin upang maprotektahan ang bituin? Habang nag-iisip kami, biglang may lumitaw na maliit na nilalang mula sa likod ng bituin. Isang maliit na diwatang may pakpak na kumikinang, na may ngiti sa kanyang mga labi. Huwag kayong matakot, sabi niya sa isang tinig na puno ng katiyakan. Kayo ang hinirang na tagapagtanggol ng bituin.
Ang inyong pagdating ay bahagi ng isang dakilang misyon. Hindi namin malaman kung paano kami naging bahagi ng kwentong ito, ngunit alam namin na ang aming papel ay higit pa sa pagkatuklas. May isang responsibilidad na nakaatang sa aming mga balikat at ang anino ay hindi basta-basta mawawala. Sa kabila ng kabutihan ng diwatang iyon, ang presensya ng panganib ay nanatili. At kami ni Lira ay napagtanto namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa likod ng aming mga isipan, ang anino ay patuloy na nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang aming kuwento ay nagsisimula pa lamang at ang bituin ay mayroong mas malalim na lihim na dapat naming tuklasin. Ang bundok ay puno ng hiwaga at ang aming kapalaran ay nakatali sa liwanag at dilim. Sa pag-alis namin sa kapatagan, alam namin na ang aming mga hakbang ay may direksyon, patungo sa isang mundo ng mahika na puno ng pagsubok at pagkakataon. Ngunit sa bawat hakbang, isang tanong ang bumabagabag sa amin. Ano ang gagawin namin kapag dumating ang anino? Lumipas ang ilang mga araw mula nang matagpuan namin ang bituin sa bundok. Sa bawat araw na dumadaan, mas lalong lumalalim ang kuryosidad ko tungkol dito. Ang bituin na ngayoy nakatago sa isang lihim na kubo sa loob ng kagubatan ay tila may kakaibang kapangyarihan. Araw-araw akong bumabalik sa lugar na iyon kasama si Lila, ang matalik kong kaibigan, at kasama sa pagtuklas ng mahiwagang bituin. Sa kabila ng aming takot at pag-aalinlangan, hindi namin maiwasang bumalik at masilayan ang liwanag na dulot nito. Isang umaga, nagpasya kaming bumalik sa kubo upang pag-aralan ang bituin. Habang papalapit kami, napansin namin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga ibon na karaniwang masigla at maingay ay tila nawawala. Nang makarating kami sa kubo, agad naming napansin ang pagbabago sa bituin. Ang dati nitong makinang na liwanag ay tila nagbago at naging mas malambot ngunit mas makulay. Sa halip na isang kulay lamang, ngayon ay kumukutitap ito ng iba't ibang kulay na tila isang bahaghari. Agad kong naramdaman ang kakaibang paggalaw sa hangin. Parang may gustong sabihin ng bituin. May mensahe itong nais iparating. Lila, nararamdaman mo ba yon? Tanong ko habang nakatitig sa nagbabagong anyo ng bituin. Oo, parang may kakaiba talaga. Hindi ko lang maipaliwanag, sagot ni Lila na halatang nababahala. Nagdesisyon kaming lapitan pa ang bituin. Habang papalapit kami, bigla akong nakarinig ng mahina, halos bulong na tunog. Sa simula'y akala ko isa lamang itong hangin, ngunit nang lumapit kami, naging mas malinaw ang tunog. Hindi ito isang tunog ng hangin kundi tila boses ng isang tao, isang matandang boses na puno ng karunungan at misteryo. Malapit na kayong malaman ang lihim, sabi ng boses na parang nagmumula mismo sa bituin. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong gulat at hindi makapaniwala. Paanong may boses sa loob ng bituin at anong lihim ang tinutukoy nito? Sa gitna ng aming pag-iisip, bigla kong naalala ang kwento ng aming mga ninuno tungkol sa mga bituing nahuhulog mula sa langit. Ayon sa alamat, ang mga bituin daw na humahulog ay may dalang kapangyarihan na maaaring makapagbago ng takbo ng buhay ng sinumang makakatagpo nito. Ngunit may panganib din daw na kasama ang kapangyarihang iyon. Habang iniisip ko ang kwento, biglang lumiwanag ang bituin, mas maliwanag kaysa dati. Sa kislap nito, nakita namin ang mga imahe ng mga pangyayari, mga tao at mga lugar na hindi pa namin nakikita. Ang mga imahe ay tila mula sa nakaraan, ngunit may halong misteryosong hinaharap na hindi pa namin nauunawaan. Biglang nagbago ang boses. May pinipili ang bituin. Isa sa inyo ang magmamana ng kapangyarihan nito, sabi ng boses na ngayoy mas malinaw at mas may puwersa. Pareho kaming natigilan. Isa sa amin, anong kapangyarihan? Sa kabila ng takot ay napalitan ito ng kakaibang excitement,
isang pagnanais na malaman ang lahat ng lihim ng bituin. Habang nakatitig kami, unti-unting nag-iba ang anyo ng bituin. Mula sa liwanag, naging hugis ito ng 2 piraso ng kristal. Ang mga kristal ay tila may sariling buhay, kumikislap at nag-iiba-iba ng kulay. Isa sa mga kristal ay lumulutang papunta kay Lila, habang ang isa naman ay lumulutang papunta sa akin. Ang bawat kristal ay may sariling kapangyarihan, sabi ng boses. Ngunit sa pagtatapos ng araw, isa lamang ang mananatili. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng boses. Sa kabila ng pagdududa, kinuha ko ang kristal na lumulutang sa harapan ko. Si Lila naman ay ginawa rin ang pareho. Pareho kaming may hawak na mahiwagang kristal na tila sumasalamin sa aming mga kaluluwa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang sigla na dumadaloy sa aking katawan. Parang may nagising na kapangyarihan sa loob ko. Si Lila ay tila nakaramdam din ng parehong bagay at nagkatinginan kami puno ng pagtataka at kasabikan. Ngunit bago pa namin lubusang maiproseso ang nangyayari, narinig namin ang boses na nagsabing may pagsubok na darating. Isa lamang ang magtatagumpay. Biglang bumagsak ang paligid sa kadiliman. Ang liwanag ng bituin ay naglaho na parang isang bulalakaw sa gabi. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman namin ang malamig na hangin na tila nagbabanta. Sa pagkakataong iyon, alam ko na hindi na kami magbabalik sa dati naming buhay. Ang mga kristal na ito, ang kapangyarihan na dala nito, ay magbabago sa takbo ng aming kapalaran. Ngunit sino kaya sa amin ang magtatagumpay? Sino sa amin ang magtataglay ng kapangyarihan ng bituin at ano ang magiging kapalit nito? Habang naglalakad kami pa uwi, dala ang mga kristal, alam kong ang sagot ay nasa darating na mga araw. Mga araw na puno ng pagsubok at pagtuklas. Ang aming pagkakaibigan ay susubukin at ang lihim ng bituin ay unti-unti naming matutuklasan. Ngunit sa ngayon, ang nag-iisang tiyak ay ang simula ng isang paglalakbay na walang kasiguraduhan, isang paglalakbay na hindi namin inaasahan. Nang makalapit kami ni Lila sa pinakamatarik na bahagi ng bundok, halos hindi na namin marinig ang sariling paghinga dahil sa bilis ng tibok ng aming mga puso. Ang hangin ay malamig, ngunit ang aming mga palad ay pawis na pawis. Ang paligid ay tila isang mundo ng mga anino. Ang mga puno ay nakadipa na parang mga higanteng bantay, tahimik ngunit nagbabantay sa bawat hakbang namin. Ang liwanag na nakita namin kanina, ang bumagsak na bituin ay nagmistulang mas maliwanag habang papalapit kami. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa aming pananabik o sa kakaibang lakas ng bituin mismo. Pero ang bawat hakbang ay tila hinihila kami ng isang mahiwagang puwersa. Sa tingin mo ba, ligtas ito? Tanong ni Lila. Pilit na hinihinaan ang boses na tila natatakot siyang marinig ng bundok ang aming pag-uusap. Hindi ko alam, sagot ko, nilalabanan ng panginginig ng boses ko. Pero kung hindi natin susubukan, sino pa ang gagawa nito? Hindi ba tayo ang nakakita kung saan ito bumagsak? Tumango si Lila, ngunit hindi ko maikaila ang takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang tapang ay palaging inspirasyon para sa akin, pero ngayong gabi pareho kaming naipit sa isang sitwasyong hindi namin lubos na nauunawaan. Habang papalapit kami sa lugar kung saan bumagsak ang bituin, napansin naming may kakaiba sa hangin. Ang amoy nito ay hindi tulad ng normal na amoy ng bundok. Hindi ito amoy lupa o dahon. Sa halip, parang may halong tamis at bahagyang nagbabaga. Ang paligid ay tila sumisilip sa amin, ang dilim ay mas naging malalim, ngunit ang liwanag ng bituin ay nagmistulang gabay na ilaw sa gitna ng kawalan. Dito na, sabi ko, tumigil sa harap ng isang makitid na hukay sa lupa. Ang hukay ay tila nilikha ng pagkakabagsak ng bituin. Sa gitna nito may isang bagay. Isang bagay na hindi pa namin nakikita kailanman. Ang bituin ay hindi tulad ng inaasahan namin.
Hindi ito isang piraso ng bato o metal. Ito ay tila isang kristal, kumikinang, at nagpapalabas ng malapusang liwanag. Ang kulay nito ay nagbabago. Minsang asul, minsang ginto, minsang pulang tulad ng apoy. At sa tuwing babaguhin nito ang kulay, nararamdaman ko ang kakaibang init na dumadaloy sa aking balat. Ang ganda, bulong ni Lila, halos hindi na makapagsalita. Hindi ako makapaniwala. Sa lahat ng mga kwento ng matatanda tungkol sa mga bituin, wala ni isa ang nagsabi na ganito ang itsura ng mga ito. Ang sabi nila, ang bituin ay matigas, malamig at patay. Pero ang nasa harap namin ay buhay. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko, pero parang may mga boses na bumubulong sa aking isipan. Mga salitang hindi ko maintindihan, pero alam kong nanggagaling sa bituin. Lumapit si Lila, ang kanyang kamay ay umangat, tila nais hawakan ng kristal. Huwag muna, sabi ko, pinigilan siya. Hindi ko rin alam kung bakit, pero may bahagi ng isip ko ang nagsasabing delikado ito. Ito ang hinahanap nila, sabi niya, napakunot ang aking noo. Sino? Itinuro ni Lila ang likuran namin. Nang lingunin ko ito, bigla akong napansin ang mga anino sa paligid. Hindi ko napansin kanina, pero ngayon may kakaibang galaw sa mga anino. Parang may gumagalaw na mga hugis, mga nilalang na hindi ko maipaliwanag. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim at ang kanilang presensya ay tila nagpapabigat sa hangin. Hindi ko maipaliwanag kung paano ko nalaman, pero alam kong sila ang dahilan kung bakit kakaiba ang pakiramdam namin sa bundok kanina pa. Lila, bulong ko, nanginginig ang boses. May mga nilalang, hindi na kailangang magsalita pa si Lila. Pareho naming naisip kung ano ang dapat gawin. Kailangan naming dalhin ang bituin palayo bago pa man sila makalapit. Sa likod ng takot, naramdaman ko ang biglaang lakas ng loob. Tumalon ako pababa sa hukay, ang malamig na lupa ay dumampi sa aking balat at hinawakan ko ang kristal. Sa oras na mahawakan ko ito, parang sumabog ang liwanag. Ang mundo ay nagbago, ang paligid ay nagmistulang isang kaleidoscope ng kulay at ang mga anino ay tila naipako sa kanilang lugar, hindi makagalaw. Ngunit sa gitna ng liwanag, naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Ang bigat ng kristal ay higit pa sa inaasahan ko. Hindi ito pisikal na bigat, kundi parang may nakadikit na responsibilidad, isang lihim na mas malaki kaysa sa inaakala namin. Bilisan mo, Adan! Sigaw ni Lila habang tumakbo siya palapit sa hukay. Bago ko pa man maibigay sa kanya ang kristal, bigla kong narinig ang tunog ng isang boses. Hindi boses na galing kay Lila, kundi boses na nagmula sa mismong bituin. Ikaw ang pinili, sabi nito, malamig ngunit malinaw. Napatingin ako sa kristal na nasa aking mga kamay at sa isang iglap, naramdaman ko ang pagpasok ng isang kakaibang enerhiya sa aking katawan. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero biglang dumilim ang paligid. Ang liwanag ng kristal ay nawala at ang mga anino ay nagsimulang gumalaw muli. Sa likod namin, narinig ko ang mga yapak ng mga nilalang, ngunit hindi na sila tulad ng mga anino. Sila ay mas malaki, mas malinaw, at mas nakakatakot. Adan, ano ang ginawa mo? Tanong ni Lila, nanginginig ang boses. Hindi ko masagot ang tanong niya. Ang tanging alam ko lang ay may nagbago sa akin, sa bituin, at sa takbo ng kwento namin. Sa kabila ng pagod at hirap ng pag-akyat sa bundok, hindi ko maalis sa isip ang kakaibang pangyayari noong nakaraang gabi. Ang liwanag na bumagsak mula sa kalangitan ay tila may hatid na hiwaga na nag-uudyok sa aming magkaibigan na ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Kasama ko si Lina, ang matalik kong kaibigan, na kasing sabik ko sa pagtuklas ng lihim na bumabalot sa bituing nahulog. Habang kami patuloy na umaakyat, nararamdaman ko ang malamig na hangin na yumayakap sa amin, para bang may mga mata na nagmamasid sa bawat hakbang namin. Nararamdaman mo rin ba ito, Lina?
Tanong ko, bahagyang binababa ang aking boses, tila takot akong makaagaw ng atensyon mula sa mga dinakikitang nilalang sa paligid. Oo, parang may nag-uudyok sa atin na ituloy ang ating paglalakbay, sagot ni Lina habang marahan niyang iniabot ang kanyang kamay sa akin na nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Sa kabila ng aming takot, ang kuryosidad ay lumalakas na parang isang alon na hindi mapipigilan. Makalipas ang ilang oras, narating namin ang taluktok ng bundok. Ang tanawin ay kamangha-mangha. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin na tila palaging nagmamasid sa amin, naglalaman ng mga lihim ng universo. Sa gitna ng karimlan, isang liwanag ang nag-aanyaya sa amin mula sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Narito na tayo, sabi ni Lina. Itinuro ang direksyon kung saan nagmumula ang liwanag. Sa di kalayuan ay may isang maliit na kuweba, tila isang pugad ng mahiwagang bituin. Dahan-dahan kaming lumapit, ang aming mga hakbang ay maingat. Ang aming mga puso ay nag-aabang sa anumang sorpresa. Pagpasok namin sa kuweba, bumungad sa amin ang isang dalisay na liwanag. Sa gitna ay may isang bagay na tila isang kristal, kumikinang at lumilipad sa ere. Ang aming mga mata ay nagkatitigan, puno ng pagkamangha at pagtataka. Ito ba ang bituing nahulog? Tanong ko kay Lina. Ang aking tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Baka ito nga, sagot ni Lina. Lumapit siya sa kristal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa na hawakan ito. Sa kanyang paglapit, ang kristal ay kumislap ng mas maliwanag na para bang kinikilala ang kanyang presensya. May nararamdaman akong kakaiba. Dagdag ni Lina, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang umaabot sa bituin. Sa kanyang paghawak sa kristal, isang mahiwagang alon ang dumaloy sa buong kuweba na tila bumubuhay sa bawat sulok nito. Ang mga dingding ay nagsimulang magpakita ng mga imahe, mga sinaunang simbolo at kwento ng mga nilalang na matagal nang nawala. Ang hangin ay naging mas mabigat, puno ng mga bulong ng nakaraan. Anong nangyayari? Tanong ko, habang ang mga imahe ay patuloy na lumilitaw. Ang bawat isa ay nagsasalaysay ng iba't ibang kwento ng pakikipagsapalaran at hiwaga. Ang mga mata ni Lina ay nagliliwanag, puno ng pag-unawa sa mga lihim na unti-unting nalalaglag sa aming harapan. Ang bituin, ito ay tagapagdala ng mga kwento, sabi ni Lina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ang mga kwento ng mga sinaunang nilalang, ang mga kwento ng pag-asa at kalungkutan, ng mga tagumpay at pagkatalo. Habang nakikinig ako kay Lina, biglang umingay ang hangin, na para bang may bumubulong sa amin. Ang mga imahe sa dingding ay unti-unting naglaho, at sa kanilang lugar ay lumitaw ang isang bagong larawan, isang tao na tila kilala namin. Napahinto kami, ang aming mga mata ay nakatuon sa mukha ng tao sa dingding. Hindi maaari. Bulong ko, habang ang larawan ay mas naging malinaw. Ang taong iyon ay si Mang Isko, ang matandang tagapag-alaga ng bundok, ang taong matagal nang nawala. Bakit siya narito? Tanong ni Lina, ang kanyang muka ay puno ng pagkalito. Ang larawan ni Mang Isko ay tila buhay, ang kanyang mata ay nakatingin sa amin, puno ng mga tanong at kasagutan. Habang kami nagtataka, biglang bumagsak ang isang bahagi ng dingding na nagbubunyag ng isang lagusan patungo sa mas malalim na bahagi ng bundok. Isang boses ang bumubulong mula sa lagusan, isang paanyaya na hindi namin matanggihan. May kailangan tayong malaman, sabi ni Lina. Ang kanyang kamay ay muling inabot sa akin, na nagbibigay ng lakas ng loob sa aming dalawa. Sa kabila ng takot, ang kuryosidad ay muling nagtagumpay at kami ay naglakad patungo sa lagusan. Sa aming pagpasok, naramdaman namin ang malamig na hangin na yumakap sa amin, puno ng mga lihim at hiwaga. Ang boses ay patuloy na bumubulong na para bang may gustong iparating sa amin, isang katotohanan na magbabago sa lahat.
Sa dulo ng lagusan, isang bagay ang bumungad sa amin, isang tanawin na hindi namin inaasahan. Ang lugar ay puno ng mga bituin, isang kalangitan sa ilalim ng lupa, at sa gitna nito ay nakatayo si Mang Isko. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga kwento ng nakaraan. Ngunit bago pa man kami makalapit, biglang naglaho si Mang Isko at ang mga bituin ay nagsimulang bumagsak. Ang lagusan ay nagsimulang magiba. Kami napasigaw, ang aming mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Ang aming mga puso ay puno ng takot. Ano ang lihim na tinataglay ng bituing nahulog? At bakit si Mang Isko ang tagapaghatid nito? Sa gitna ng kaguluhan, isang katotohanan ang bumalot sa aming isipan. Ang pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Mula sa nakaraang mga pangyayari, hindi ko pa rin makalimutan ang kislap ng bituing nahulog, ang liwanag na tumagos sa dilim ng bundok. Ako si Laya at kasama ko si Timo, ang matalik kong kaibigan. Sa aming paglalakbay, hindi ko akalaing ang simpleng pag-akyat sa bundok ay magiging daan sa isang pambihirang kwento na magbabago sa aming buhay. Nang marating namin ang tuktok, bumungad sa amin ang isang tanawin na tila mula sa panaginip. Ang bituin ay nakahimlay sa isang maliit na lambak, pinalibutan ng mga bulaklak na hindi namin nakita sa kahit saan mang bahagi ng bundok. Ang mga bulaklak ay kumikinang, sumasayaw sa hangin, tila nagsasabing kami na ang hinihintay nilang tagapangalaga. Lumapit kami sa bituin at sa bawat hakbang ay naramdaman ko ang pag-init ng hangin, ngunit hindi ito nakakapaso. Ang init ay may kasamang kakaibang pakiramdam, parang yakap ng isang matandang kaibigan. Nang kami ay nasa harapan na ng bituin, napansin ko ang pagbabago ng kanyang kulay mula sa malamlam na pilak patungo sa maliwanag na ginto. Ang bituin ay buhay at ito ay tila nakikipag-usap sa amin sa pamamagitan ng mga kislap at kulay. Timo, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko, hindi mapigilang ipahayag ang pagkamangha sa aking nararamdaman. Oh, Laya, parang may sinasabi siya. Pero paano natin maiintindihan? Sagot ni Timo, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagsisikap na intindihin ang mahiwagang nilalang. Nagpasiya kaming umupo sa tabi ng bituin. Hinayaan namin ang katahimikan na magsalita, ang mga bulaklak na magkuwento. Sa aming pagupo, biglang nagbago ang paligid. Ang hangin ay umihip ng mas malakas at ang mga bulaklak ay tila nagiging bahagi ng isang mas malaking larawan. Ang kanilang mga ugat ay kumikislap, bumubuo ng isang mapa na hindi ko pa nakikita. Timo, tingnan mo ang mga bulaklak. Sigaw ko habang unti-unting lumilitaw ang isang landas na patungo sa ilalim ng bundok. Laya, mukhang may daan patungo sa loob. Sa tingin mo ba ito ang daan papunta sa puso ng bundok? Tanong ni Timo, sabik at takot na nag-aagawan sa kanyang tinig. Nagpasya kaming sundan ng landas. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa amin sa ibang mundo. Sa isang mundo kung saan ang mga batas ng kalikasan ay iba sa aming nakasanayan. Ang mga bulaklak ay nagiging mas makapal, mas maliwanag sa bawat hakbang, at ang bituin ay tila naglalakbay kasama namin. Ang kanyang liwanag ay gabay sa aming paglalakbay. Nang marating namin ang dulo ng landas, bumungad sa amin ang isang pinto, gawa sa purong liwanag. Hindi ko akalaing makakakita kami ng isang pinto sa ilalim ng bundok, ngunit narito ito, naghihintay na buksan namin. Tumingin ako kay Timo at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong takot at pagnanasa na maranasan ang hindi pa nararanasan. Handa ka na ba, Laya? Tanong ni Timo habang inaabot ang aking kamay. Handa na ako, Timo, para sa bituin, para sa atin. Sagot ko, sabay abot sa kanyang kamay. Sa paghawak namin sa pinto, naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya, ang pagyakap ng liwanag. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto at sa likod nito ay isang mundo na mas maliwanag pa sa aming inaasahan.
Ang mundo sa likod ng pinto ay puno ng kulay, puno ng buhay. Mga nilalang na hindi ko pa nakikita, mga tanawin na hindi ko pa nararanasan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na umagaw sa aking pansin. Isang trono gawa sa mga bituin. At sa trono ay nakaupo ang isang figura na pamilyar ngunit hindi ko pa nakikita. Ang figura ay tumayo at sa kanyang pagdating ay biglang bumagsak ang katahimikan. Ang kanyang mga mata ay tulad ng mga bituin sa langit, puno ng kasaysayan, puno ng kwento. Sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang pag-init ng hangin, ang pagyakap ng liwanag. Kayo ba ang mga pinili? Tanong ng figura. Ang kanyang tinig ay puno ng musika, puno ng kislap ng bituin. Hindi kami makapagsalita, hindi makagalaw. Ngunit sa loob ko, alam kong ang sagot ay oo. At sa likod ng figura, sa likod ng trono, isang pintuan ang biglang lumitaw, mas maliwanag, mas misteryoso. Isang pintuan na tila nagsasabing may mas malalim pang lihim na dapat naming tuklasin. Ito ba ang simula ng mas mahaba pang paglalakbay? Ang tanong ay bumabalot sa aking isipan at ang sagot ay tila nasa likod ng pintuang iyon. Ngunit handa na ba kaming buksan ito? Ang malamig na hangin ng bundok ay tila mga daliri ng yelo na umabot sa aking balat, nanginginig ako sa bawat hakbang sa madilim na kagubatan. Sa kabila ng dilim, nararamdaman ko ang hindi maipaliwanag na sigla sa aking puso. Hindi ko alam kung ito ba ay takot o pananabik, pero alam kong ang bawat hakbang ko ay palapit ng palapit sa isang bagay na magbabago ng aming mga buhay. Juan, sigurado ka ba sa tinatahak natin? Tanong ni Aling, ang matalik kong kaibigan, habang kami naglalakad sa makipot na daanan. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong tapang at tiwala. Tiwala ka lang, Aling, nararamdaman kong ito ang tamang daan, sagot ko. Bagamat sa loob ko'y may bahagyang pag-aalinlangan din. Ngunit hindi ko maipaliwanag ang hatak ng bituin na nahulog sa bundok. Parang may kung anong puwersang nagtutulak sa akin at nagsasabing dapat kong ipagpatuloy ang paglalakbay. Nang kami makarating sa isang lumang puno, biglang lumiwanag ang paligid. Sa gitna ng kadiliman, isang sinag ng liwanag ang bumalot sa lugar. Ang liwanag ay nagmumula sa isang maliit na hukay sa harap ng puno, at sa loob nito ay ang bituin na bumagsak mula sa langit. Ang bituin ay nagningning na parang isang maliit na araw, at ang kanyang liwanag ay nagbigay ng init na nagtanggal ng lamig sa aming mga balat. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Aling habang dahan-dahang lumalapit sa bituin. Ito ba talaga ang bituin na nahulog? Lumapit din ako, at sa aking paglapit, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa bituin. O, Aling, ito nga ang bituin, pero tila merong iba pa, sabi ko habang pinagmamasdan ang mga kumislap na liwanag na tila nagtataglay ng lihim na mensahe. Biglang narinig namin ang tunog ng mga yabag mula sa likuran, at sa aming paglingon, ang isang matandang lalaki ay nakatayo sa tabi ng puno. Nakasuot siya ng balabal na tila gawa sa mga dahon ng puno, at ang mukha niya ay puno ng hiwaga at kabaitan. Magandang gabi sa inyo, mga binata, bati ng matanda. Ako si Lolo Bino, ang tagapangalaga ng bundok na ito. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating. Sa aming pagkabigla, hindi kami nakapagsalita agad. Sino ang matandang ito at ano ang ibig niyang sabihin na hinihintay niya kami? Huwag kayong matakot, sabi ni Lolo Bino. Ang bituin na ito ay may kapangyarihang nakalaan para sa inyo. Ngunit bago ninyo makuha ang kanyang biyaya, kailangan ninyo munang malaman ang kanyang lihim. Lumapit siya sa bituin at itinaas ang kanyang kamay. Ang liwanag ay unti-unting nagbago at nakita naming ang mga kumislap ng bituin ay naging mga imahe, mga larawan ng nakaraan at hinaharap. Ang mga imahe ay nagpakita ng mga tagpo sa aming mga buhay, mga desisyon at mga pangarap
na hindi pa namin natutupad. Lalo akong naintriga at nagtanong, ano ang ibig sabihin ng mga ito, Lolo Bino? Sinasalamin ng bituin ng inyong mga puso, paliwanag niya. Sa inyong paglalakbay, natagpuan ninyo ang inyong mga sarili at ang tunay ninyong layunin. Ngunit upang makamit ang kanyang kapangyarihan, kailangan ninyong piliin ang landas na tatahakin, ang landas na magdadala sa inyo sa kaliwanagan o sa kadiliman. Kami ni Aling ay nagkatinginan at pareho naming naintindihan na ang aming mga desisyon ay may malaking papel sa aming kinabukasan. Ngunit bago kami makapagpasiya, naramdaman namin ang pagyanig ng lupa. Nagsimula itong lumindol at ang bituin ay naglabas ng mas maliwanag na liwanag. Ang oras ay dumating na, sabi ni Lolo Bino. Pumili na kayo sapagkat ang bituin ay maglalaho sa pagsilang ng bagong araw. Nagulat kami sa kanyang sinabi. Sa gitna ng kaguluhan, kami ni Aling ay nag-isip ng mabilis. Ano ang dapat naming piliin? Ano ang magiging kapalaran namin? Habang kami ay nagmamadaling magpasiya, biglang pumutok ang liwanag mula sa bituin at kami natangay sa isang mundo ng kulay at kislap. Ang aming mga mata ay muling nagbukas sa isang kakaibang tanawin, isang lugar na puno ng mga bituin, at sa gitna ng lahat, ang isang pintuan na kumikislap na tila nag-aanyaya. Sa pagkapit namin sa kamay ng isa't isa, naglakad kami patungo sa pintuan, hindi alam kung ano ang naghihintay sa amin sa kabila. Ngunit sa aming mga puso, alam namin na ang bawat hakbang ay hindi lamang isang paglalakbay patungo sa bituin, kundi isang paglalakbay patungo sa aming mga sarili. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan, naglalakad kami ni Elara sa makipot na daan, patungo sa bundok kung saan nahulog ang bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit may kakaibang init na dumadaloy sa aming mga puso. Parang may kumakaway na misteryo na naghihintay na matuklasan sa dulo ng aming paglalakbay. Nararamdaman mo ba iyon, Alon? Tanong ni Elara habang pinagmamasdan ng kalangitan na tila may sariling kwento na gustong isalaysay. Tumango ako, sabay ng ngiti. Parang may lihim na bulong ang mga bituin. Isang lihim na tayo lang ang makakaalam. Sa aming paglakad, binalikan ko ang mga pangyayari noong una naming nakita ang bituin na bumagsak. Isang liwanag na mas maliwanag pa sa araw ang bumalot sa paligid. Sa gitna ng takot at pagtataka, kami ni Elara ay napuno ng pag-asa at pananabik. Ngayon, narito kami, handang tuklasin ang mahiwagang bituin na bumulabog sa aming tahimik na mundo. Habang papalapit kami sa bundok, nararamdaman ko ang unti-unting pagbigat ng aking mga hakbang. Ang lupa ay tila may sariling ritmo, pumapalo sa taktong hindi ko mawari. Elara, pakiramdam ko'y may kakaiba sa paligid. Bulong ko habang sinisikap kong intindihin ang nararamdaman. O, Alon, sagot niya, parang may buhay ang bundok na ito. Isang buhay na hindi natin nakikita pero nararamdaman. Sa di kalayuan, dumating kami sa isang malaking bato na may mga ukit na hindi pamilyar. Ang mga ukit ay tila lumalabas sa dilim, nagsasayaw sa liwanag ng buwan. May kakaibang enerhiya ito na parang humihila sa aming kalooban. Ang mga ukit na ito, sabi ni Elara habang dahan-dahang hinahaplos ang bato, parang may kwento silang gustong sabihin. Tumingin ako sa paligid at bigla kong naramdaman ang kakaibang koneksyon sa mga ukit. Tila may mga larawan ng mga ito ng mga bituin na bumabagsak mula sa kalangitan. Ngunit may mga figura rin ng tao na nakatayo, nakatingala sa liwanag. Elara, sa tingin ko'y bahagi tayo ng kwento ng mga ukit na ito. Napatingin siya sa akin, ang mga matay puno ng pagkamangha. Kung ganon, ano kaya ang papel natin sa kwento? Bago ko pa man masagot, biglang nagbago ang simoy ng hangin. Isang malamig na alon ang dumaloy mula sa bundok na parang may nagising na espiritu. Ang mga dahon sa paligid ay nagsimulang magkulay ginto
at ang hangin ay nagkaroon ng matamis na amoy ng bulaklak. Sa kabila ng aming pagkamangha, nagpatuloy kami sa paglakad. Tinatahak ang landas patungo sa pinagmulan ng liwanag. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-usbong ng isang kakaibang damdamin. Parang may tinig na umuusbong mula sa ilalim ng lupa, isang tinig na puno ng awit at hiwaga. Nang narating namin ang tuktok ng bundok, bumungad sa amin ang isang tanawin na hindi ko kailanman inasahan. Sa gitna ng mga bato, naroon ang bituin, kumiknang ng iba't ibang kulay. Parang isang makulay na bahaghari na bumagsak sa lupa. Ang liwanag nito'y umaabot sa kalangitan. Ang ganda nito, Elara, sambit ko, habang ang mga mata ko'y hindi maalis sa liwanag. Parang isang pangarap na nagkatotoo. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng bituin, naramdaman ko ang isang kakaibang puwersa na bumabalot sa paligid. Ang lupa ay nagsimulang umuga at ang hangin ay umingay ng matindi. Alon, ano ito? Tanong ni Elara habang sinusubukang panatilihin ang balanse. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam kong may hindi pangkaraniwang nangyayari. Ang bituin na nasa aming harapan ay tila buhay. Ang liwanag nito'y unti-unting bumabakas sa aming kalooban. Biglang ang mga ukit na nakita namin sa bato ay nagsimulang kumilos, nagsasayaw sa liwanag ng bituin. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang isang bulong na puno ng awit at pangako. Ang bituing ito ay hindi basta bumagsak. Ito ay bumagsak upang magbigay ng bagong simula. Biglang bumukas ang lupa at mula sa ilalim nito ay lumabas ang isang liwanag na mas maliwanag pa sa bituin. Napaatras kami ni Elara, ngunit ang liwanag ay hindi nakakatakot. Sa halip, ito'y nagbibigay ng kakaibang aliw sa aming puso. Sa dulo ng liwanag, may lumitaw na figura. Isang figura na parang mula sa kwento ng mga ukit. Isang figura na puno ng liwanag at hiwaga. Ang pagsapit ng bagong umaga ay darating, ngunit kailangan ninyong malaman ang katotohanan sa likod ng bituin. Sa pagkagulat ko, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa figura. Parang may kislap ng pag-unawa na lumitaw sa aking isipan. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking iniisip, biglang naglaho ang figura. At ang liwanag ay unti-unting naglaho. Iniwan kaming nagtataka at puno ng tanong. Ang bundok ay bumalik sa dati nitong anyo, tahimik at puno ng hiwaga. Ngunit alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng bituin na bumagsak, may mas malalim na kwento na naghihintay na matuklasan. At kami ni Elara ay handang tuklasin ang misteryo ng bagong simula na ito. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan, nagpatuloy kami ni Elara sa aming paglalakbay. Ang paligid ay tila sumasalamin sa aming mga damdamin, ang pagod at ang pag-asam na mahanap ang bituing nahulog sa bundok. Sa kabila ng mga hamon, hindi namin kayang talikuran ang pag-asang makakahanap kami ng sagot sa misteryo ng bituin na ito. Habang kami naglalakad, nararamdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking balat, tila ba isang paanyaya patungo sa isang bagong mundo. Sa kabila ng madilim na gabi, ang mga bituin sa langit ay nagliliwanag, nagbibigay sa amin ng gabay at inspirasyon. Sa bawat hakbang, tila ba naririnig ko ang kanilang bulong, magpatuloy ka. Si Elara ay tahimik, ngunit alam kong sa likod ng kanyang mga mata ay may tinatagong pag-aalala. Hindi namin alam kung ano ang aming matatagpuan sa dulo ng aming paglalakbay, ngunit kailangan naming malaman. Hindi lamang ito tungkol sa bituing nahulog, kundi sa mga sikreto ng bundok na matagal nang binabantayan ng mga alamat. Ano kaya ang mangyayari kapag natagpuan natin ito? Tanong ni Elara na tila binabasag ang katahimikan. Siguro, mababago ang lahat, sagot ko, bagamat hindi ko rin alam ang eksaktong kahulugan ng aking sinabi. Ang bundok na ito ay puno ng hiwaga, at sa aming puso'y may pag-asang ito ang magiging susi sa mga tanong na matagalin na naming nais sagutin.
Nang biglang may kislap na dumaan sa aming gilid, halos sabay kaming napatigil. Isang liwanag na nagmula sa kung saan tila ba isang palatandaan. Sinundan namin ng liwanag, ang aming mga puso'y puno ng kaba at pag-asam. Ang mga puno sa paligid ay tila ba nagbubulong sa amin, ang kanilang mga sangay humihip sa hangin na para bang pinapawi ang aming takot. Habang papalapit kami, unti-unting lumilinaw ang liwanag, isang maliit na bituin na nakahimlay sa lupa. Hindi ko akalain na ito ang aming hinahanap, ngunit sa isang iglap ay napuno ng kasiyahan ang aming mga puso. Ang bituin ay naglalabas ng liwanag na tila ba nagkukwento ng mga pangarap at pag-asa. Ang kanyang liwanag ay pumapawi sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Subalit habang kami nagtataka sa kagandahan ng bituin, bigla kong naramdaman ang kakaibang enerhiya. Ang paligid ay nagbago, ang hangin ay tila ba nag-iba at ang mga anino ay nagsimulang sumayaw sa paligid. Ang bundok ay tila nagising at ang kanyang presensya ay naramdaman ko sa bawat galaw ng hangin. Elara, may kakaibang nangyayari, sabi ko, na may halong takot at pag-aalala. Ang bituin ay naglabas ng liwanag na mas maliwanag pa sa dati at sa kanyang gitna ay may lumitaw na anino, isang hugis na hindi namin lubos na mawari. Nang biglang magsalita ang anino, ang kanyang tinig ay parang alingaw-ngaw mula sa nakaraan. Sino ang mga naglalakbay sa aking kaharian? Tanong nito na puno ng misteryo at kapangyarihan. Hindi kami makapagsalita agad, ngunit alam kong kailangan naming ipakita ang aming katapatan. Kami po ay sina Arin at Elara, mga kabataang naghahanap ng sagot sa misteryong dala ng bituing nahulog. Sabi ko, hindi alintana ang takot na bumabalot sa aking dibdib. Ang anino ay tila ngumiti, ang kanyang presensya ay naging mas malambing. Ang bituing ito ay may kapangyarihang magbago ng kapalaran, ngunit sa tamang kamay lamang, ito magbibigay ng tunay na liwanag. Sagot nito, na tila ba nagbibigay ng babala at paalala. Sa kanyang sinabi, naramdaman ko ang bigat ng aming misyon. Ang bituin ay hindi lamang isang bagay na nahulog, kundi isang simbolo ng pagbabago, ng pag-asa at ng kapangyarihan. Ngunit habang iniisip namin ang lahat ng ito, biglang kumulog ang langit. Ang bundok ay tila ba nagalit, ang kanyang presensya ay naging mas matindi. Ang lupa ay nagsimulang manginig at sa isang iglap, ang bituin ay naglaho, tila ba nilamon ang kadiliman. Hindi! Sigaw ni Elara, ngunit huli na ang lahat. Ang bundok ay nagbago at ang kanyang hiwaga ay naging mas malalim pa kaysa dati. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang bundok ay hindi lamang basta bundok, kundi isang buhay na nilalang na bantay ng mga lihim. Kami ay bahagi na ng kanyang kwento at sa aming mga puso'y may pag-asang matatagpuan namin ang bituin sa tamang panahon. Ang gabi ay nagpatuloy, ang liwanag ng buwan ay muling bumalik, ngunit ang aming mga puso ay puno ng bagong pag-asa. Ang bundok ay naglalaman ng mga lihim na kailangan naming matuklasan at sa kabila ng lahat, alam naming hindi kami nag-iisa. At sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang isang bulong mula sa hangin. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa wakas, naabot namin ang tuktok ng bundok. Ang aming mga hakbang ay mabigat at ang aming mga hininga ay malalim. Ngunit ang pag-asa at pagkamangha ang nagbigay sa amin ng lakas na kailangan namin upang patuloy na maglakad. Ako si Lyra at kasama ko ang aking kaibigan na si Dario. Kami ang dalawang kabataang nakatuklas ng mahiwagang bituin na nahulog sa bundok, isang pangyayari na nag-udyok sa aming pagtahak sa hindi pa namin nalalakbay na daan. Ang hangin sa tuktok ng bundok ay malamig at tila may dala itong kakaibang enerhiya. Ang paligid ay tila puno ng mga lihim
at mga kuwentong matagal nang nakatago sa ilalim ng mga ulap. Sa gitna ng aming pagod, naramdaman namin ang kakaibang pag-aangat ng aming mga damdamin. Sa harapan namin ay ang bituin, kumikislap sa gitna ng mga bato, tila kinikilalas ang aming presensya. Napakaganda, bulong ni Dario habang inaabot ang kanyang kamay sa bituin. Ang liwanag nito ay tila bumabalot sa kanyang kamay na para bang hinahaplos ito ng mga sinag ng buwan. Parang may musika kaming naririnig, isang matamis na melodiya na pumupuno sa hangin. Ngunit habang lumalapit kami sa bituin, biglang nagbago ang kulay nito. Mula sa maliwanag na pilak ay naging bughaw na may bahid ng itim. May kakaibang emosyon ang bumalot sa akin, tila isang babala na may hindi tama. Dario, parang may kakaiba, sabi ko, pilit na pinipigilan ang pag-aalala sa aking boses. Tumango si Dario, ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip, lumapit pa siya upang suriin ang bituin. Lira, nararamdaman mo ba ang enerhiya nito? Tila may sinasabi ito sa atin, tugon niya, puno ng pag-usisa. Sa mga salitang iyon, biglang nagbago ang paligid. Ang bundok ay tila umikot at kami ay nakaramdam ng pagkahilo. Ang liwanag ng bituin ay nagningning ng mas maliwanag at ang bughaw na kulay nito ay nagdulot ng kakaibang pag-ikot sa aming harapan. Ang tanawin sa paligid ay naging malapanaginip at kami ay tila lumulutang sa hangin nasa gitna ng walang katapusang mga bituin. Anong nangyayari? Tanong ko, pilit na sinasapantaha ang sitwasyon. Ang bituin ay tila hindi na lamang isang bagay na nahulog sa bundok, isa itong portal, isang pintuan patungo sa ibang dimensyon. Siguro ito ang dahilan kung bakit ito nahulog, Lira. Baka may sinasabi ito sa atin, tugon ni Dario. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha at takot. Hindi ito basta bituin lamang, isa itong daan. Habang iniisip ko ang kanyang sinabi, biglang lumitaw ang isang imahe sa harapan namin. Isang lumang kaharian, puno ng mga magagarbong palasyo at mga halamanang puno ng buhay. Ang mga tao ay nagsasayaw at nagdiriwang. Ngunit may isang bahagi ng kaharian na tila nakatago, puno ng kadiliman at misteryo. Ang kaharian ng mga tala, bulong ko, naalala ang mga lumang kuwento na ikinuwento sa amin ng aming mga lolo at lola. Ito ang lugar kung saan ang mga bituin ay may sariling buhay, kung saan sila ay naglalakbay at nagdadala ng liwanag sa mga mundo. Ngunit habang nakatingin kami sa kaharian, biglang may umalingaw-ngaw na tunog, isang alarma, isang babala. Ang kadiliman sa bahagi ng kaharian ay nagsimulang kumalat, unti-unting nilalamon ang liwanag. Ang mga bituin na dati ay kumikislap na puno ng buhay ay isa-isang nagiging madilim. Dario, kailangan nating gumawa ng paraan. Sabi ko, ang aking puso ay tumatama ng mabilis sa kaba at takot. Ang bituin ay nagbigay sa amin ng kakayahan, ngunit ngayon ay tila may hinihingi itong kapalit. Sa gitna ng aming pag-iisip, biglang may lumitaw na figura sa aming harapan. Isang babae may mahaba at kumikislap na buhok na tila gawa sa mga tala mismo. Siya ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Mga tagapangalaga, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng awa at pag-asa. Kayo ang pinili upang iligtas ang kaharian. Ngunit mag-ingat kayo sapagkat hindi lahat ng bituin ay may dalang liwanag. Ang kanyang mga salita ay tila bumalot sa amin at ang bigat ng responsibilidad ay bumagsak sa aming mga balikat. Ang kaharian ng mga tala ay nasa bingit ng pagkawasak at kami ang naging pag-asa nito. Ngunit bago pa man kami makapagsalita, biglang bumalik kami sa tuktok ng bundok. Ang bituin ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay tila mas tahimik, mas mapayapa. Ang babae ay naglaho, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatiling umaalingaw-ngaw sa aming isipan. Ang hangin ay nagdala ng malamig na simoy at kami ay natigilan.
puno ng pag-aalala sa kinabukasan at sa mga susunod na hakbang. Ngunit ang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang aming mga puso ay puno ng tapang at pag-asa. Sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang isang malambing na bulong mula sa hangin, isang paalala na ang bawat bituin ay may kwento, at kami ang napiling magsulat ng panibagong kabanata. Ang kwento ay hindi pa nagtatapos at ang aming bagong paglalakbay ay nagsisimula. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa nakaraang mga araw, hindi pa rin maalis sa isip ko ang di pangkaraniwang tagpo nang mahulog ang bituin sa bundok. Kasama ko si Amihan, ang kababata kong matalik na kaibigan, sa paglalakbay na ito. Mula nang magtagpo ang aming mga mata sa unang pagkakataon, alam kong may kakaibang koneksyon kami. Ngunit hindi ko inaasahan na sa kakaibang paglalakbay na ito, namin matutuklasan ang tunay na ibig sabihin ng mga bituin sa aming buhay. Ang daan patungo sa bundok ay hindi madali. Naglalakad kami sa makikitid na daanan, umiiwas sa mga nakaharang na sanga ng puno, habang ang malamig na hangin ay unti-unting lumalakas. Nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib, ngunit higit sa lahat, ang pananabik na malaman ang lihim ng bituing nahulog. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang presensya ng mahiwagang kapangyarihan na tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ito. May nararamdaman ka bang kakaiba, Amihan? Tanong ko habang patuloy kaming naglalakad. Oo, parang may bumubulong sa hangin. Parang may sinasabi ang bundok sa atin, sagot ni Amihan, na may halong pagkamangha sa tinig. Sa wakas, narating namin ang tuktok ng bundok kung saan nahulog ang bituin. Ang lugar ay tila isang piraso ng langit na bumagsak sa lupa. Ang lupa ay nagliliwanag sa ilalim ng mga paa namin at sa gitna naroroon ang bituin, isang kristal na puno ng kumikinang na liwanag. Hindi ko maialis ang aking mga mata rito, para bang hinihigop nito ang bawat bahagi ng aking kaluluwa. Amihan, tingnan mo, sigaw ko habang tinuturo ang bituin. Lumapit kami ng dahan-dahan, pakiramdam ko ay may misteryosong enerhiya ang bumabalot sa paligid nito. Nang kami halos makalapit na, biglang may isang anino ang lumitaw sa likuran ng bituin. Isang matandang babae, ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan ng mga siglo. Huwag kayong matakot, mga bata, sabi niya sa malumanay na tinig. Ako si Luningning, ang tagapangalaga ng mga bituin. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa kung ano ang nararamdaman ko. Ang presensya ni Luningning ay parehong nakakakilabot at nakakaaliw. Parang siya ang bahagi ng mundong hindi namin naiintindihan. Bakit kayo naririto? Tanong ni Amihan, walang pag-aalinlangan sa tinig niya. Nahulog ang bituin dahil sa kapangyarihang hindi balanse sa inyong mundo. Paliwanag ni Luningning. Kailangan ninyong ibalik ito sa langit. Nagpalitan kami ng tingin ni Amihan. Ang ideya na kami ang dapat magbalik ng bituin sa langit ay tila hindi kapani-paniwala. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, may bahagi sa akin na nagsasabing ito ang tamang gawin. Paano namin ito gagawin? Tanong ko, puno ng pag-asang makakahanap kami ng sagot. Ngumiti si Luningning at sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang bituin ay tila nagising. Ang liwanag nito ay lumakas at ang paligid ay nabalot ng kulay at liwanag na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Kailangan ninyong maglakbay sa puso ng bundok, sabi ni Luningning. Doon ninyo matatagpuan ang kapangyarihang magbabalik sa bituin. Ang mga mata ni Amihan ay nagliwanag, puno ng determinasyon. Alam kong hindi siya matitinag sa kanyang desisyon at sa totoo lang, ako rin. Ito ang aming tadhana. Handa kaming gawin ang lahat, sagot ni Amihan, at naramdaman ko ang lakas ng kanyang pananampalataya. Ngunit bago kami makapagpatuloy, isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang lupa ay nagsimulang manginig at sa isang iglap, ang bituin ay biglang humupa ang liwanag.
Napalitan ito ng isang anino na tila sumisipsip sa liwanag ng mundo. Hindi ito magandang senyales, sabi ni Luningning, at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. May puwersang nais pigilan kayo. Sa isang iglap, naglaho si Luningning na iwan kaming naguguluhan sa nangyayari. Sa harap namin, ang bituin ay hindi na kumikinang, ngunit isang portal ang nagbukas sa ilalim nito, puno ng kadiliman. Amihan, ano ang gagawin natin? Tanong ko, ngunit bago pa siya makasagot, ang portal ay biglang humigop sa amin. Dala ang lahat ng liwanag ng bituin. Sa isang iglap, kami nahulog sa kawalan at ang mundo ay nagbago sa aming mga mata. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ngunit ang alam ko, ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang.